Amen? Nagtatak tayo, ba't kaya si Pastor Amy doon? Fujitsu na laptop, N900 na cellphone, tapos binigyan yung anak niya ng Apple iPhone 4S. Give yun. At ngayon, ano? Beach? Yun, yung relong mamahalin. Iisipin, bakit kaya siya? Pinagbabala ng amo niya. Hello! We're all children of God. It all depends on how you claim it. Amen! Nakadepende kung paano ka mag-claim ang binigay sa iyo ng Panginoon. Be faithful. Di ba? Tapat ka kay Lord, tapat din siya sa iyo. Tapat din lahat ng mga tao nakapaligid sa iyo. God can use anybody to bless you. If you are faithful. It can. So, you're filled. Pangalawa, anong sabi ko kanina? The four essentials of a high impact life. A high impact life is expressed by what we do. Kung sinasabi natin tayo ay mga anak ng Diyos, maayos ang buhay natin, itinaas tayo ng Panginoon sa kalagayang ganyan, it is expressed by what we do. Sinasabi ng mga taong Kristiyano sila. Pero are we Christians only by name? We will be called disciples if we follow Christ, di ba? Kung nakikita ang buhay ng Panginoon sa ating mga buhay. So Jesus Christ says, a person who leads a high impact life will be, una, merciful. Binasa kanina, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Maawain pa tayo? O nagdurusa na yung taong humingi ng tulong sa'yo? Ang sasabihin mo pa, magdusa ka. Di ba? Are you merciful? A person who leads a high impact life will be merciful. Maawain. Walang batong puso na anak ng Diyos. Amen? Kapahingan natin puso natin. Alam mo ba ang puso ko? Madali ba akong maawa? O naging bato na yan? Hindi lang sa kapwa Kristiyano pinag-usapan, kundi kahit hindi sa mga kapatiran. Yung asawa natin na lumoko sa atin, halimbawa, diba, sabihin mo, hayaan mo siya pumunta sa impyerno. Merciful. Sasabihin natin, merciful. Karapat dapat lang yun, niloko niya ako eh. So, are you merciful? Being merciful doesn't depend on what other people do to you. It depends on what God do to you. Tumanggap tayo ng mercy ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Minsan may narinig ako ganito, bakit ganun sila? Lagi na lang sila gawa ng masama sa amin. Alam mo, lagi ko tinatanong sa tao niya, tatanungin kita, wala ka bang nagagawang masama sa kapwa mo? Hindi siya makakasagot. Kasi meron din. So if you want to obtain mercy, be merciful. Amen? And in the first place, tayong unang-unang nakatanggap ng mercy ng Panginoon. If He doesn't deserve it, tayo sana ang mamamatay sa krus, di ba? May kasalanan tayo dapat magbayad, pero hindi tayo pinagbayad. Sino naranasan kumain sa isang mamahaling restaurant, tapos iba nagbabayad na kinain niya? What do you feel? Naalala ko ng Sister Elsa, kumain kami sa Beach Hut. Siya nagbayad. Hard stay. Tanda-tanda ako pa yun. Di ba? Amen. Di ba ang sarap nung nililibre ka? Masarap din namang nanlilibre. Pero what do you feel pag lagi ka inililibre sa yamchahan? Hindi ba? Sa mga mamahaling restaurant. Hindi ba tumutuwa ka? Pero ito, ang inilibre sa'yo ni Lord, eternal life. Hindi ka ba natutuwa? Hallelujah! Dapat nga dyan, maglulundag ka sa tuwa, di ba? Bakit? Sana papasok tayo sa impyerno, pero hindi na. Because binayaran na ni Lord. Ang gagawin mo na lang, tatanggapin mo na lang yung kanyang grace and mercy. So kung ayaw natin magbigay ng mercy sa ibang tao, sa asawa mo o sa anak mo, pinapadalan ko ng pera, di ba, nanlalalaki lang sa eskwelahan, be merciful. Hindi ko sinasabing i-tolerate natin ang kanilang mga masasamang gawa. But, always forgive and be merciful. Sapagkat, gaano man ang kasamang ginagawa ng kapwa natin, if you pray, hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng Panginoon sa kanila. Amen? Gusto niyo bang mapahamak ang mga mahal niyo sa buhay? No. Wives, gusto niyo bang mapahamak ang mga asawa niyo? No.
Gusto niyo bang mapunta mga asawa niyo sa impyerno? Ayaw niyo naman pala eh. Ate, magmamakain tayo at manalangin tayo araw-araw para sa kanilang mga kaluluwa hanggat buhay pa. Amen! Sino pa po ang mga buhay pa mga asawa? Taas nga po kamay. Praise God. Mga kapatid ko, napakasarap kung buong pamilya sumasamba kay Lord. Amen? Kung hindi pa nakakakilala kay Lord ang asawa mo, at sa kasalukuyan ay naglolo ko, pray for them. Pray for him. Walang imposible ka, Lord. Amen. So, be merciful. High impact people are today's Good Samaritans. Alam niyo ang kwento ng Good Samaritan? Sa Luke. Di ba? Merong binugbog, iniwanang halos mamatay-matay na doon. Dumaan ang Hudyo, lumiwan ng daan, di ba? Dumaan yung isang, ano mo yun? Ang daming dumaan eh. Tatanungin ko kayo, pag may mga taong, alam mo yun, nangangailangan, minsan ganito tayo eh. May tumatawag. Eh, naku po, mangungutang na naman to. Iwan ko nga telepono ko. O kaya kung alam mong emosyonal na isang tao, may problema sa asawa, nakita mo, tumatawag. Tapos inog mo, tapos pagka nag-ausap na kayo linggo, ay sorry, naglobat. Tapos di ko nakita, ikaw ba rin tumatawag? High impact people are today's Good Samaritans. Are we Good Samaritan? Yung ginawa ng Good Samaritan, alam ba? Nung nakita niya yung tao, halos mamatay-matay niya, kinuha niya, dinala sa ospital, sa inn, di ba? Binayaran niya yung gastos doon para sa gamot. At ang sabi niya, kung kulang pa yung binayad ko, babalik ako dito hanggang sa gumaling siya. Are we like that? Ikinommend ni Lord yung taong yun. Bakit? Ang daming tao sa church. Sinasabi na Hudyong sumasamba sila sa Panginoon, pero iniwasan nila yung taong nangangailangan. So if we are truly high impact people, we are like Good Samaritans. Kahit hindi deserving yung tao, tutulungan natin. Minsan kasi ang tinutulungan lang natin yung deserving eh. Deserving ba yan? Yeah. Mag-usap-usap, bibigyan ba natin si ano? Deserving ba yan? Hindi naman yata nagtatayip siya. Alam mo yun? Mangungutang sa'yo, deserving ka ba? Sa mga kapatid ko, i-balance lang naman natin, di ba? Huwag tayo nagtotolerate. Iba yung pagtulong sa toleration. Ano yung sabihin? Ang pagtotolerate, alam naman natin dinadala sa masama, alam natin gumagawa ng masama. Ay, sige pa, sabi ni Pastora, be merciful. Sige, iinom mo ng alak, okay lang. Oh, ito, isang $100. Bigla alak. Hindi pagtotolerate ang ginagawa natin. Pagkahaba. Amen? I-balance lang po natin. May isip naman tayo, alam natin tumimbang. Amen po ba? So, gamitin din natin ating mga kaisipan para ating bangin. Pero higit sa lahat, maging maawain tayo. Pangalawa, be pure in heart. May mga taong sadyang pero may isip. Malisyoso o malisyosa. Lagi ko sinasabi ng bata pa ako, to those who are pure, all things are pure. Pero sa isang taong pero may isip, lahat ng tingnan niya dumudumi. Nakita mo magkasama, si Brother Adela, si Pastor Aliway sa daan. Siguro may relasyon sila. Nag-evangelize. To those who are pure, all things are pure. Sabihin nga natin, ha? To those who are pure, all things are pure. Kapag malinis ang isip natin, malinis ang mga ibang mga bagay. Pero huwag naman tayo parang, ayan na, obvious na nga eh. Ang ibig ko sabihin dito mga kapatid ko, those people who are pure in heart, no? Their pure aim. Anong pure aim natin? To share our happiness with others. Kamukha nung sinabi ko kanina, ang ibibigay lang natin, ang i-share lang natin ay joy. Alam mo kung tayo lagi nakapagtutulot ng kalungkutan sa ibang tao, hindi na sila sasama sa atin. Tama po ba? Paano tayo makapag-i-invite ng mga tao papalapit sa Panginoon, pag nasama sila sa iyo, bumibigat ang buhay nila. Mga kapatid ko, tayo mga anak ng Diyos ang dapat ng agents. Agents of change. Agents of joy. Hindi ba? So, dapat ang binibigay natin sa mga taong nalulungkot, kagalakan na galing sa Panginoon. Alam mo yun, yung masasabi nila, alam mo mula nung nakilala kita, gumaan ang buhay ko. May nakapagsabi na ba sa'yo, no? Amen. I-aim mo yan. Na nung sasabihin niya sa'yo na kaibigan mo, nakilala ka dito sa Hong Kong, first time niyang dating dito, ano gagawin mo? Pautang nga naman dyan. Huwag ganon. Ikaw magbigay. Kararating, walang pambili ng tinapay, bigyan mo na pambili ng tinapay. Di ba? Bigyan mo pambili ng noodles, pambili ng medyas, baka walang medyas.
Naranasan ko yun ng bagong dating ako dito, winter. Wala akong medyas, ginawa ko, hindi ako makapanghingi, nahiya ako eh. At kapag naaalala ko yun, pag may nakikita akong bago sa daan, may medyas ka ba? Hindi ba? Kasi winter, ang hirap na walang medyas. So, our pure aim, mga kapatid, to bring happiness to other people. Ganun ba tayo? Evaluate natin ngayon ang ating Christian life. Ako ba nakapagtutulog ng kaligayahan sa ibang tao? O puro problema na ibibigay ko? Nasasabi ba ng mga tao sa paligid natin na, alam mo, kakaiba ka. Nung dumating ka sa buhay ko, iba. Diba? Kumaan. Ang gaan ng hiling. Hindi ba? Ano mo yun? Evaluate our life. And evaluate your lives. Kumaan ba ang buhay ng ibang tao dahil sa'yo? O lalong bumibigat? Be pure in heart. Kapag pure ang puso natin, hindi tayo malisyosa. Hindi tayo palahatol. Hindi tayo pala criticize. Alam mo yon? May nakita lang tayong isang pangyayaring husgahan na natin. Lagi ko sinasabi rito sa isang kapatid, do not jump into conclusion. Ang isang taong pero may isip, lagi may conclusion. Ay siguro ganito. Nagtatahi-tahi ng mga pangyayari, tapos eto, conclusion. Hindi naman pala yun ang totoong nangyayari. Hello, kasama ko pa ba kayo? Amen. Isang bagay na natutunan ko kay Pastor Yan. Huwag kang naglalagi-lagi ng mga presumptions. Anong presumption? Nakita mong masama mukha. Na-preach ako ngayon about this topic. After service, nakita ko masama mukha. Mahaba-baba. Nakasimangot. Alam mo, eto presumption. Siguro galit sa akin sa system. Tinamaan siguro. Aha! Yun ang presumption. Kasama ko ba kayo? Amen. Do not ever do that. Because we doesn't know what's in the heart of other people. Yes. Amen po ba? Amen. Nababasa mo ba yung puso ng katabi mo? Kahit tingnan mo yan sa labas, hindi mo makikita ang laman yan. Si Lord lang nakakaalam. Amen po ba? Amen. So be pure in heart. Anyway, si Lord naman ang nag-judge ng lahat. Bakit natin pinangungunahan ng Panginoon? Judge not so that you be not judged. Amen. Sapagkat kung ano ipinanukat mo sa ibang tao, yun din ang papanukat sa'yo. Yes. At pag sinukat ka na sa ganun, galit na galit ka. Pero nung nanukat tayo ng iba, hindi natin napapansin. Hello? Amen. Be pure in heart. Amen? Do not jump into conclusions. Do not make presumptions. Huwag tayo nagtatahi-tahi ng mga istorya. At huwag din naman nagtatahi-tahi ng mga konklusyon. Amen? Baka talagang mahaba ng baba. Amen? So, do not judge. Di ba rin, maganda naman sa kayo eh. Be pure in heart. Number 3, be a peacemaker. Gumawi. Tanongin natin yan ang ating mga sarili. Ako ba'y peacemaker? Ako ba'y gumagawa ng ipagkakasundo ng mga tao? O ako dahilan ng pag-aaway ng marami? Tayo ba'y mga talebearer? Ano yung sabihin ng talebearer? Sige! Walang magawa, nakaka-bore. Gumawa nga ako ng pag-aawayan. Walang thrill eh. Be a peacemaker. Sabihin nga natin sa katabi natin, be a peacemaker. Be a peace. Pag may magkaaway, merong nagkakainitan, ano, ang mga laway nila, nagtatalsikan sa mukha ng bawat isa. Diba? Nag-aaway. Dumating ka sa eksena, ano dala-dala mo? Gasolina o tubig? Tubig. Mga kapatid ko, kapag gasolina dala mo, magkakagulo, laging, lalong lalalayan. Diba? Eh, bakit sinasabi mo raw na, diba? Eh, ikaw nga, sinasabi mo rin eh. Eh, dumating yung talagang pinanggalingan ng kwento. Hindi naman pala totoo, siya lang ang nagsasabi. Be a peacemaker. Amen? Huwag tayong maging dahilan ng pag-aaway ng mga tao. Hello? Sa halip, pag may nag-aaway, hindi naman kasi numaningan na gagawin mo eh. Ito lang yun. Learn to know how to read between the lines. Amen. Ano yung sabihin ng reading between the lines? Kapag alam mong ipagkaaaway o ipagkakagulo ng dalawang tao isang bagay na sasabihin mo, just be silent. Learn to be silent. Matuto tayong manimbang. May mga isip na tayo, di ba? Meron ba ditong 23 pababa ang edad? 23 pababa. 24. Meron bang 24 years old dito?
Bakit ko tinatanong? Kasi pag dumating na tayo sa point ng 20 plus, at gumraduate na tayo ng college, hindi pa nga nakapag-asawa na ako, lola na, kaya na nating manibang, kaya na nating bumasa, kaya na nating alamin, ay hindi tama ito. Ipagkakagulo, kaya hindi ko na lang sasabihin. Amen? Peacemaker. Dapat tayo agents of peace ng Panginoon. So, high-impact people work towards making peace with man to man and God to man. Anong trabaho natin bilang mga anak ng Diyos? Gumagawa ng daan sa ipagkakasundo ng kapwa niya at ipagkakasundo ng Diyos sa tao. Paano natin na ipagkakasundo ang Diyos sa tao? Sinabi kanina ni Pastora Amy, nag-evangelize tayo, lumalabas tayo dyan sa daan. Inilalapit natin ang tao sa Diyos. Then, in that way, you make peace between God and man. Amen po ba? Kapag ikaw nakapagdala kahit isang kaluluwa sa Panginoon, di ba libo-libong anghel na nagkakatawaan? Isa lang yun. Sinasabing ang tao ay naging kaaway ng Diyos nung nagkasala. Amen po ba? We are at enmity with God nung tayo ay hindi pa tumatanggap sa Kanya. Pero nung time na tumanggap tayo kay Lord, tinuring tayong anak ng Diyos. Pero nung tayo wala pa sa Panginoon, malayo tayo sa Panginoon, kaaway tayo ng Diyos. Why? Because of the sin. Pero ikaw, sabihin mo sa mo, ikaw. Ikaw ang agent ni Lord. Para magkasundo yung tao at saka ang Diyos. Amen po ba? Napakahalaga nito. Huwag natin iisipin walang halaga ang paglabas at pag-invite ng mga tao. Evangelism. Kaya tayo lumalabas, nag-aaral tayo sa hapon. Pero may mga time na nag-invite tayo, lumalabas tayo sa umaga. Kahit antok na antok ka ba, di ba? Kahit feeling mo, ayaw mo lumakad, lumalabas ka. Bakit? Kasi ilan man lamang sa kanila, sa tao sa labas, madala mo sa Panginoon. You are making peace with God and man. Napakagandang word niya. Amen? Huwag mong pagsasawaan. Walang halaga sa akin kung gaano karaming alam ng isang tao sa Biblia. Kung wala namang halaga sa kanya kaluluwa ng tao. Huwag natin kakalimutan kung ano pinakamahalaga. Alam niyo kung ano pinakamahalaga? Tingnan mo yung katabi mo. Siya. Amen? Ba't mahalaga yan? Namatay si Lord para sa bawat isa. Amen? Namatay ang Diyos para sa tao. Namatay si Jesus para sa tao. So, yun ang pinakamahalaga. Yung pag-aaral natin, ito yung isang paraan lamang para makapag-share tayo. Pero hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, maligtas ang kaluluwa. Amen? Huwag natin kakalimutan yun. So, tayo ang mga peacemaker. Number 3. A high-impact life will experience 3 outcomes. Tuloy-tuloy yan, yung binasa ni Sister Virgie kanina. Ano yung 3 outcomes na yan? So, verse 10. Una, Jesus says that the person who leads a high-impact life will experience persecution. Persecution. Ang sabi sa verse 10, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Meron bang umuusig sa'yo? Nung time na nagdala ka ng Biblia, sinasabing baliw ka. Nung time na nagpe-praise the Lord ka na o nag-hallelujah, ano sabi sa'yo? Hindi ba kinukutya ka? Sinasabihan kang OA? Sinasabihan kang baliw? Paano pang mga tawag sa inyo? Mga kakatuwa, di ba? Ako lagi ko sinasabi, I don't care. I know who I am. In Christ. Amen. Sabi nga ni Pablo, for Jesus Christ's sake, we are fools in Christ. Okay lang ang tawagin akong hangal, basta na kay Lord ako. Persecution, mga kapatid ko, i-expect na natin to. All who live godly in Christ shall suffer persecution. Magtaka ka kapag walang umuusig sa'yo. Sino dito nakaranas ng pag-uusig nung kumilala siya kay Lord? Meron ba? Alam mo, lahat tayo dapat meron. Kung wala ka pa, magtanong ka, kaya hindi ba kinuusig? Baka hindi pa nakikita sa atin. Bakit? Hindi ko sinasabing lahat ng tao galit sa'yo. Siyempre, may mga taong talagang matutuwa sa atin dahil na kay Lord tayo. Pero hindi lahat. Hindi 100% na taong nakapaligid sa'yo matutuwa sa'yo dahil na born again ka. May mga magagalit. Barkada, asawa, anak, di ba? Biyanan.
Kasi nabawasan ang padala. Amen?